halik sa Diyos sa mga bukal ng awa, ang aming taus-pusong panalangin na may lubos na pasasalamat sa lahat ng kanyang mga biyayang kaloob. San Jose, nabuhay po kayo sa piling ni Jesus. Sa lagi kong naaalala na habang siya'y dinuduyan mo sa iyong mga bisi at nakahimlay sa iyong dibdib, yakapin mo siya at gawaran mo ng halik sa noo para sa akin. Sa gayon po ang halik na iyon ay madama ko ngayon at sa oras ng kamatayan. San Jose, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang awa at pagpapala mula sa Diyos Ama at kay Jesucristong ating tagapagligtas, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, bagaman tayo malimit, tumalikod sa pagmamahal ng Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Mulit-muli niyang inalok sa atin ang kanyang tipan at itinuro sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ang daan ng kapayapaan. Hilingin natin sa Diyos ang biyaya ng tunay na pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, padala mo sa amin ang iyong Espiritu upang linisin kami sa tubig ng pagbabalik loob. Gawin nawa naming buhay na handog upang sa lahat ng lugar ay papurihan ka namin at aming may pahayag ang iyong awa. Amen. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at manalangin namin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig ko. Pag-ibig, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan
sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakaloob ko sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. So mga kapatid, ito pong ating ginagawang penitential rite, katulad mo nang nabanggit ko kanina, ay hindi natin kaya o hindi pa sa panahon ngayon, pinapahintulutan talaga yung isahang pagkukumpisal. Pero it doesn't mean na pwede naman pala yung general absolution, yung pangkalahatang pagkapatawaran ng mga kasalanan, na mababaliwala na yung isahang kumpisal. Ito pong tulong ng simbahan sa pagkakaloob sa pamamagitan ng Mahal na Santo Papa ay pinahihintulutan pa rin ho mga kapatid. Itong general absolution, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan ngayong panahon ng pandemya nito, sapagkat ito ay pumapasok doon sa sinasabing mga circumstances kung natigit the general absolution where all eligible Catholics gathered in a given area are granted absolution for sins without prior individual confession to a priest. It is lawfully granted only in two circumstances. Una, there is an imminent danger of death, and there is no time for a priest or priests to hear the confessions of individual penitents. Noon po, katulad halimbawa ng mga gera, kapag sasabak ng mga sundalo sa gera, hindi na kaya ng chaplain na lahat ay kumpisalin isa-isa. Kaya ho sila ay ginagawaran ng general absolution, especially when there is imminent danger of death. Katulad ng halimbawa, kung ang isang lugar ay sasabog, at hindi na lahat kaya makapangumpisal o kulang yung pari, ay maaari silang gawaran kapag sila ay nasa panganib ng kamatayan. Ang ikalawa, there is a serious need in the present time. Halimbawa ho, marami talaga yung mangungumpisal at kakaunti lamang yung pari. Halimbawa, kapag yung pari ay malayo doon sa kanyang nasasakupan, sa baryo o barangay o nasa bundok at minsanan lamang pumunta, doon ay maaaring ipagkaloob itong general absolution sapagkat kulang yung pari at hindi kayang pakumpisalin ng agaran ng lahat ng maraming tao doon. Pero alam mo ninyo, hinahangad pa rin na sa pagkakaloob nitong general absolution, pinagkakaloob ito kahit doon sa mga mortal sins na ating nagawa, kung tayo ho ay talagang tapat sa ating pagsisisi. Naroon yung ating talagang contrition, yung malinis na paghingi ng tawad sa Diyos, doon lamang alutigin kapag tayo may paghahangad na kapag pwede na mangumpisal, ay mangungumpisal tayo. Kumbaga, para bang sinasabi na, Lord, napatawad o patawarin niyo po muna yung aking mga kasalanan. At pagdating ho na pwede na talagang mangumpisal, ay ako ho'y mangungumpisal. We will receive, o we can receive yung absolution sa mga pagkakataong ito. At alam niyo ho, meron yung ibinigay na decree mula sa Vatican, Mahal na Santo Papa. He authorizes a plenary indulgence in general absolution as coronavirus escalates. Kung last year, na hindi pa ganoon, kadami yung mga napiperwisyo o lumisan na dahil sa coronavirus na ito, ay pinahintulutan na itong indulhensya at general absolution na ito, lalo higit ngayon sa ating bansa na mas tumataas pa, di ba? Yung mga positibo sa coronavirus na ito, mas lalo nating kailangan itong kapatawaran na hindi naman tayo, aminado ako, lahat ng kami, hindi namin kaya na isa-isahin kayo para pakumpisalin.
Una, sa pag-iingat ng kalusugan ng bawat isa, hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo rin. Ikalawa, upang maingatan yung ating pagkakasakit o ating kalusugan. At ikatlo, upang maramdaman natin lalo tingin na ang kapatawaran ng Diyos ay walang sino man ang kayang magkahon nito. Walang sino man ang kayang maglimita kung paano ba ang Diyos ay mahabagin at talagang mapagpatawad. Kaya mga kapatid, sinasabi doon sa decree na ang isang mananampalataya actively or present bodily and spiritually, kayo mga naririto, no, hindi ho pwede yung online kumpisal. Hindi ho yan pinapahintulutan. Itong general absolution sa mga naririto ngayon, kung malinis ang iyong pagsisisi, tapat ang iyong pagbabalik loob sa Diyos, sa pamamagitan mo ng ilang pamamaraan na ito, hanggat mayroong pandemya, una, ang pagdarasal sa banal na Santisimo Sacramento, sa Blessed Sacrament, sa Tabernakulo, sa pamamagitan ng Eucharistic Adoration. Ikatlo, ganun din ho yung pagbabasa ng banal na kasulatan ng Biblia sa kalahating oras o higit pa, we can receive a plenary indulgence. Kasama ho mga kapatid, ito rin mga pamamaraan na ito, ang pagdarasal ng sumasampalataya ng Ama namin at maging ang panalangin sa mahal na Birhen. Doon tayo'y makasusumpo ng kapatawaran mula sa Diyos. Hanggat hindi pa ho natatapos itong pandemya o kapag pwede na, as soon as itong pandemic ay matapos at naroon malinaw sa iyo kung mamumpisal o ay babalik, nakipagbalik loob sa Diyos, hindi ipagdadamot sa atin ng Diyos ang kapatawaran na ito. Kaya mga kapatid, sabay din ang pagdarasal para sa intensyon ng mahal na Santo Papa. Kahit hindi ho tayo makapangumpisal ng isa-isa, ng isahan, we can receive itong indulgence at lalo tigit ang absolution para sa ating mga kasalanan. Hindi ho binabaliwala, tandaan natin ang isahang pangungumpisal. Pinahihintulutan, dapat malinaw ho sa atin, yung mga present na naririto, kayo ho, we will receive this absolution kahit walang isahang pangungumpisal sa pamamagitan pa rin ng ating pagtitika, ng ating pagsisisi at tapat na pagbabalik sa loob sa Diyos. Ngayon ho ay maglalaan tayo ng ilang sandali para ho sa pagsusuri ng ating mga budhi. Limang hakbang na dapat nating gampanan upang tayo ay makatanggap ng sakramento ng pakikipagkasundo upang ito ay maging karapat-dapat at mabisa. Ang pagsusuri ng budhi, ang pagsisisi, pagtitika sa pagbabalik loob, pagkukumpisal sa kasalanan, at pagtupad sa kaparusahan. Mga tulong upang maisagawa ang mabuting pag-usisa ng ating budhi. Kailan ba tayo huling nangumpisal? Ito ba ay may tuturing na isang mabuting kumpisal? Nagkaroon ba ako ng matindi o mortal na kasalanan mula nung huli kong kumpisal? Mga tanong batay sa 10 utos ng Diyos. Maaari na natin ipigit ang ating mga mata habang sinusuri natin ang ating mga budhi at konsensya. Dalahanin natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang at totoo, tunay, tapat na magkaroon tayo ng pagbabalik loob sa mahabaging Diyos, sa Diyos na mapagpatawad, sa Diyos na kailanman ay hindi naglilista ng ating mga kasalanan, kundi ang kanyang tinitingnan ay ang ating pagbabalik loob sa Diyos, ang ating mga puso na tapat na nagsisisi.
Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ba'y nagbasa ng mga aklat o nanood ng mga pelikula o palabas na labag sa aking pananampalataya? Ako ba'y mapamahiin? Naniniwala ba ako sa mga hula, astrolohiya, pagbasa ng palad o kulang? Nagkaila ba ako ng kasalanang mabigat sa mga nakaraan kong pagkukumpisal? Tinupad ko ba ang aking tungkulin sa Diyos ng may pag-aatubili o may sama ng loob? Dinarasal ko ba ang mga panalangin kong karaniwan? Nakapakinabang ba ako ng may kasalanang mabigat o ng may kulang sa kailangang paghahanda? Hindi ba ako nag-ayuno ng 1 oras bago makinabang? Nagkaroon ba ako ng pag-aalinlangan sa mga bagay ng pananampalataya? Kalawang utos, igalang mo ang ngalan ng Diyos. Tinanggit ko ba ang ngalan ng Diyos nang walang paggalang? Ako ba'y nagmumura? Tinutupad ko ba ang mga pangako ko sa Diyos? Ginamit ko rin ba ang ngalan ng banal na Birhen Maria o ng mga banal ng walang paggalang? Ako ba ay nagninong sa binyag, mga seremonya ng mga hindi Katoliko? Nagsinungaling ba ako ng may panunumpa? Ikatlong utos, pangilin mo ang araw ng Panginoon. Ako ba'y maaga palagi ang dumadalo sa misa tuwing linggo? Lumilipad ba ang aking isip habang nagmimisa? Higit ko bang binibigyang pansin ang nagsisipagsimba kaysa ang pakikinig ng taimtim sa misa? Nakatulong ba ako sa simbahan sa kanyang pangangailangan sa abot ng aking makakaya? Ako ba ay nakagawa o nakapag-utos ng paggawa ng mabigat, gawain ang katawan ang lalong abala higit sa isip kung araw ng linggo o araw ng pangilin? Nagpakita ba ako ng hindi maayos na anyo o nagdamit ng mahalay sa simbahan? Naging dahilan ba ako ng pagkagambala ng ibang nakikinig ng misa? Ikaapat na utos, igalang ang iyong ama at ina. Nagdulot ba ako ng sama ng loob sa kanila? Tumutulong ba ako sa mga gawaing bahay?
Napabayaan ko ba ang pagtuturo ng mga dasal sa aking mga anak, pasimbahin sila at ang pagbibigay ng edukasyong Kristiyano? Nagpakita ba ako sa kanila ng masamang halimbawa sa salita at gawa? Nakikipag-away ba ako sa aking mga kapatid? Nagkulang ba ako sa pagsunod o paggalang sa aking mga magulang? Napabayaan ko ba ang pagtulong sa aking mga magulang sa kanilang pangangailangan? Nagkulang ba ako ng paggalang at pagmamahal sa aking mga magulang? Ako ba'y naghihinanakit o nagmamataas sa aking mga magulang kung ako ay kanilang itinutuwid? Kalimang utos, huwag kang papatay. May nasaktan ba ako dahil sa aking ginawa o sinabi? Nagkalat ba ako ng masasamang balita tungkol sa iba? Nagtanim ba ako ng sama ng loob? Ako ba'y naging instrumento upang mahikayat ng iba na magkasala sa pamamagitan ng aking sinabi at ginawa? Madali ba akong magalit o madaling mag-ini ang aking ulo? Ako ba ay mainggiti sa iba? Nakasakit ba ako o nakapatay? Ako ba ay walang ingat sa pagpapatakbo ng sasakyan? Napabayaan ko ba ang aking kalusugan? Binala ko na ba ang magpakamatay? Ako ba ay nagpapakabusog ng labis o nagpapakalasing? Ako ba ay naging dahilan ng pagkakasala sa aking pakikipag-usap, sa malalaswang biro, sa pananamit, sa pag-aanyaya o pag-akit sa mga malalaswang panoorin at pagpapahiram ng gahinding mga aklat o babasahin? Tinutulungan ko silang magnakaw at iba pa. Pinagsikapan ko bang maituwid ang iskandalong nagawa ko? Kung may nagkasala sa akin, naghahangad ba akong paghiganti o kaya'y magtanim ng galing? Humihingi ba ako ng tawad sa sinumang napagkasalaan ko? Nangiinsulto ba ako o nanunukso ng iba? Ika-anim at ikasiyam na utos, huwag kang manghalay, huwag mong pagnasaan ang asawa ng iyong kapwa. Tumingin ba ako sa malalaswang larawan, palabas, pelikula na pumupukaw ng mahalay na damdamin na makapagtutulak sa akin na magkasala laban sa kalinisan? Gumawa ba ako ng halayan sa sarili kasama ang iba?
Ako ba ay nakipagrelasyon, nakipagtali o nagsagawa ng mga pagkilos na nararapat lamang sa mga taong kasal na sa simbahan? Naging tapat ba ako sa aking asawa sa isip at gawa? Nakikihalo ba ako sa mahalay na usapan o ako ba ang nagsisimula noon? Naghahanap ba ako ng libangan na maglalapit sa akin sa tukso? Iniingatan ko ba ang mga bagay na may kaugnayan sa kahinhinan at decency na siyang bantay ng kalinisan? Kinawilihan ko ba ang mahalay na pakiramdam? Yung mga kaibigan ba akong naging dahilan ng paulit-ulit kong pagkakasala? Handa ko bang talikuran ang mga kaibigan ito? Pag-ibig ba ang dahilan ng aking panliligaw? Pinanindigan ko ba ang palagi at masayang pagtitiis na huwag malagay ang aking iniibig sa panganib at pagkakasala? Ikapito at ikasampung utos, huwag kang magnakaw. Huwag mong pagnasahan ang ari-arian ng iyong kapwa. Iginalang ko ba ang pag-aari ng iba? Handaya ba ako sa paaralan o sa hanapbuhay? Nainggit ba ako sa kayamanan ng iba at sa kanilang tagumpay? Nag-aksaya ba ako ng oras at mga pagkakataon? Naging sakim ba ako? Nagtataglay ba ako ng nakalupang pananaw sa buhay? Gumasta ba ako ng higit sa aking kakayahan? Gumugugol ba ako ng labis na salapi gawa ng karangyaan, kamunduhan o hilig? Naglimos ba ako ayon sa aking kakayahan? Pabaya ba ako sa pagbabayad ng aking mga utang? Hinari ko ba ang mga bagay na nakaw o napulot? Tinangka ko ba ang magnakaw? Naging masipag ba ako sa aking gawain at pag-aaral o kaya ay nagiging tamad ako o mahilig sa pagpapaginhawa? Ikawalang utos, huwag kang magsinungaling laban sa iyong kapwa. Ako ba'y nagsinungaling para ipagtanggol ang aking kayabangan o para magdulot ng kapahamakan sa iba? Nagkalat ba ako ng chismis na makasisirang puri sa aking kapwa? Hinusgahan ko ba ang iba ng walang pasubali? Mayroon ba akong pinaratangan bagamat ito'y walang katotohanan? Pinararatangan ko ba ang aking kapwa ng walang katarungan?
Nakikisali ba ako sa mga chismis at paninirang huli? Ang lahat po ay magsiluhod. Ating mong dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, pinubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya't isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Magstay ang lahat. Ang Panginoon ay mahabagin. Nililinis niya ang ating puso at dinadala tayo sa ating kalayaan kung ating inaamin ang ating kasalanan. Hilingin natin na tayo patawarin at hilumin ang sugat na likha ng ating mga kasalanan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng tunay na pagbabalik loob. Patawarin mo ang iyong mga lingkod at palayain sa bigat ng kasalanan. Patawarin mo ang iyong mga anak na nagkukumpisal ng kanilang kasalanan at ipanauli mo ang kanilang ugnayan sa simbahan. Panumbalikin mo ang kadakilaan ng binyag sa lahat ng nawalan nito sa kasalanan. Salubungin mo sila sa iyong altar at panibuguhin mo ang kanilang kaluluwa ng pag-asa ng walang hanggang buhay. Panatilihin mo sila sa pamamagitan ng mga sakramento at matapat sa iyong paglilingkod. Puno ng pag-asa, ating ngayong awitin ang panalangin tinuro ng Panginoong Jesus.
Halina mga kapatid at makipagkasundo sa amang puspos ng awa. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kami. Inaamin namin na kami makasalanan sa iyong simbahan. Sa pamagitan ng simbahan ay patawarin mo ang aming mga kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso at turuan mo kami magpasalamat sa iyo tuwina sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Ngayon po ay itungo ninyo ang inyong mga ulo sa paggagawad ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Ang Diyos ay maawain nating Ama. Pinagkasundian niya ang mundo sa kanyang sarili sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Sinugo niya ang Espiritu Santo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pagkalooban kayo ng kapatawaran at kapayapaan sa pamagitan ng paglilingkod ng simbahan. At ngayon, ika'y pinatatawad ko sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pinatawad na ng Panginoon ang inyong mga kasalanan. Umayo kayong taglay ang kapayapaan. Sa ilang sandali po ay ating ipagdiriwang ang banal na misa sa karangalan ng mahal na patron ng ating amang si San Jose.